puso ko. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Minsan pa kapatid, palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Tunay nga sa ating pag-awit ng papuri sa ating Panginoon. Damang-dama natin ang kagalakan mula sa Kanya. Amen! Hallelujah, Jesus! Noon, ngayon at kailanman, tapat ang Diyos sa atin. Amen! Tapat ang Diyos sa buhay natin. Amen! Hallelujah, Jesus! Kaya sa umagang ito, hallelujah, sa umagang ito mga kapatid, as we sing sa ating pagpapatuloy na pag-awit ng papuri sa Kanya, nararapat lamang siya ipapurihan, dakilain, sambahin sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Patuloy natin ialay ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Come on. As we worship Him right now. Come on. Hallelujah, Jesus. Surrender everything to Him. Hallelujah. Hallelujah. Kailanman hindi siya nagbago sa ating buhay. Hallelujah. Kailanman hindi siya nagbago sa ating buhay. Amen. Hallelujah, Jesus. Come on, you can lift up your hands. Hallelujah. As we worship Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Minsan pa. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Minsan ba kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko.
sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, nararapat ka sa papuri. Come on! Luwalhati at pagsamba. Yes, God! Jesus, ika'y dakilain, Magpakailanman, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah! Patuloy natin itaas ang kanyang ngalan. Hallelujah, Jesus! Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Kami yung likha, kami yung likha, lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Ika'y higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sabay-sabay! Jesus! Tanggapin mo nawa, Panginoon, itong aming pag-awit ng papurit pagsamba sa iyo, Diyos. Hallelujah, narito ang aming puso, Panginoon. Patuloy namin inaalay sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong papurit, pasasalamat, O Diyos. Dakila ka, Panginoon, sa aming buhay. Ito po ang sama-sama namin dalangin. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, uli po natin palakpakan ng Panginoon. Isang mataas ang palakpak sa Panginoon. Ayan, bago tayo, magkamayan po ng bawat isa. High five kahit ibang tao. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, you
tumanggap ng Soul Winner Badge. So, ngayon po tuloy-tuloy po ang ating gawain sa umagang ito. And nais ko pong tawagin yung mga magsa-celebrate ng birthday from July 5 to 11. Sige po, tayo po tayo. Yung mga magsa-celebrate po ng birthday, meron po ba? Call it once. Wala po bang magsa-celebrate ng birthday dyan? Ayun, meron naman pala. Sige po, palakpakan naman po natin yung mag-birthday. Like the call on. Para kayo para po mag-pray ang ating birthday celebration. Amen. Praise God. Dito ka, brother. Sige po, pwede po ba ang ating ituon ng ating mga kamay towards Him and let's bless Him? If I'm not mistaken, even Tatsuo-san online, let's pray for them. Heavenly Father, maraming salamat po, Diyos, sa iyong katapatan, kabutihan at pag-ibig na walang katulad sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na ito. We celebrate with them, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay. Dalangin po namin na ang kanila pong mga buhay ay patuloy na maging pagpapala saan niyo man po sila ininadako o dinadala, Panginoon. Lord, I pray that they continually have a seeking heart for your will, for your plans in their lives, O God. Patuloy, Panginoon, that you may be glorified in our lives, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, that every works of their hands may bring excellence for the glory of your name, O God. Patuloy na maitas ka at mapapurihan sa buhay po ng iyong mga anak. And we pray this all in the mighty name of Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. I come and sing them a happy birthday song. Pwede po bang kamayan natin siya as he go back to his Ayan. So, habang tuloy-tuloy po ang ating gawain sa araw na ito, muli, malaki ready na natin ang ating mga puso as we continue our program for today. Muli, mataas na palakpak sa Panginoon. Amen. Pwede ba yung palakpak pag Diyos? Hallelujah. Praise God. At alam naman po natin, praise God, alam natin na kada unang linggo ng buwan, we do our Holy Communion. Sabihin nyo nga po, Holy Communion. Okay, sa ibang tawag po dyan ay Santa Cena. At ano pong buksan ng ating Biblia? In the book of Luke, chapter 22, verses 19 to 20. I'll be reading from NKJV. Nandiyan na po ba kayo? So, araw na po ito. At sa oras na ito, tayo ay magpupuri at mag-aaral ng salita ng Panginoon. So, marapat lamang po tayo ay may mga Biblia. Amen po? Pag wala pong Biblia yung katabi nyo, sharean nyo po. Share your book. Amen? Pwede po ba yun? Can I hear an amen? Amen. So, please read with me. And sabi po dyan, and he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Verse 20, kayo naman po. This cup is a new covenant in my blood, which is shed for you. Gusto ko pong maunawaan natin, no? Every time that we do our Holy Communion or Santa Cena, nandun na nga po sa salita, ito'y banal. So whenever we are doing it, pakabanalin din po natin ang gawain na ito. That's why sa atin, hindi po natin binibigyan yung mga maliliit o yung mga hindi pa nakakaunawa. Kaya pinapaunawa po natin. Tatlong letters C na maunawaan natin, no? Every time that, na maalala natin, every time that we're doing this Holy Communion. Una po, we remember this first letter C is to commemorate, or in other term, alalahanin or to remember. Ano po yung ating aalalahanin? Alalahanin natin yung sakripisyo ni Jesus, yung kanyang katawan na nabayubay at dugo na umagos at ibinuhos para sa atin. Sabi sa Bible, sa kada latay, yun ay ang ating kagalingan. Di ba? Naisip po ba natin? Di ba pwedeng pinatay na lang si Jesus ng
sinabotage na lang. Pero God allowed na ang Panginoong Jesus mabayubay bago ipako sa krus. Kasi alam na alam ng Diyos na yung katabi mo, ang bawat isa sa atin, makakaramdam ng sakit, ng hirap, ng karamdaman. At sabi sa Bible, ang bawat latay na dinanas ng Panginoong Jesus, yun naman ay para sa ating kagalingan. Amen? Yung dugo, pwede namang hindi na lang maging bloody shed ang pagkamatay ni Jesus, but God still allowed na gano'n na umagos o bumuhos ang dugo ng Panginoon dahil yun ay para sa atin. In the blood of Jesus, we have healing. So, salamat sa Panginoon. Yung po una nating letter C, commemorate. Lagi nating alalahanin, ano bang ginawa ng Panginoon? Kasi pag nakalimot tayo, dyan pumapasok yung doubts, yung worries. Nakalimutan mo ang Diyos na matay para sa'yo. Pangalawang letter C is to celebrate. Amen? Ang araw po natin, kada tayo magsasamba, kaya nga po natin tinawag tong worship celebration because we have to celebrate na napagtagumpayan na ng Panginoon lahat. So kung ikaw hindi celebrating yung emotions mo, yung mode mo ngayon, hindi ka victorious ngayon, there's always a reason to celebrate. Kasi ano man pong mangyari sa buhay natin, ligtas tayo, may kaligtasan tayo. Amen? At pangatlo at panghuli is to commit. Okay, una, commemorate, celebrate, and commit. Ang Panginoon, He died for all of us. Amen? He died for all of us so we can live. Namatay ang Diyos para sa atin, para tayo ay mabuhay. So marapat lang na mabuhay tayo para sa Panginoon. We commit our lives to God. Sa oras po na ito, while they are giving this elements na kumakatawan o nagre-represent bilang katawan at dugo ng Panginoon, I want you to bow down your head, close your eyes, and to also commemorate this time. Alalahanin natin yung kabutihan, yung biyaya, yung grasya sa atin ng Diyos. Nasa kabila ng katigasan ng ating mga ulo, sa kabila ng karumihan, sa kabila ng mga pagkakamali at pagkukulang, ang Diyos nananatili at hindi nagkukulang sa atin. So marapat lang that we celebrate and we became grateful to God. Pagkatapos natin humingi ng tawad, magpasalamat tayo sa Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Hindi po kami karapat-dapat. Ni isa sa amin, walang nakaabot sa pamantayan mo. Pero heto kami, patuloy mong inaabot. Kahit madalas hindi kami sa'yo kumakapit, salamat kasi palagi mo pa rin inaabot ang iyong mga kamay sa bawat isa sa amin. Tunay na napakabuti mo, O Diyos. Come on, can we do that this time? Pwede bang etong ating Holy Communion ay paging banalin mo sa tunay mong pakikitungo at pakikitagpo ngayon sa Panginoon. Lahat tayo ay nakapagkit, mangusap sa Panginoon. Kung hindi mo kayang manalangin ng binubuka ang labi, you connect your heart to God. That's a very right thing to do this time. Hallelujah. Come on, this is your moment with the Lord. At marapat lang kung ikaw'y nakapagpasalamat na, you start recommitting once again to God. Ang Diyos committed sa bawat isa sa atin. Tayo lang yung pawala-wala. Tayo lang yung paalis-alis, parang matitigas na ulong mga tupa. Well, that's what the Bible says. He is our shepherd and we are sheep. Matigas talaga ang ulo, makulit, pasaway. But the Bible says, He is our shepherd, and His sheep know His voice. Kung ika'y tupa ng Panginoon, maririnig mo ang pangungusap ng Diyos sa iyo sa mga oras na ito at sa araw na ito. Hallelujah. Oh, thank you, God.
Pwede po ba sa oras na tayo po'y tumayo? At bago po nating kainin at inumin yung ating mga hawak po, gusto ko pong makipagpalit ka ng inumin doon sa iyong katabi. Amen. Simbolo that God did not call us to live alone, that He called us for a fellowship, to live with one another. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, God, for your goodness and faithfulness. Salamat sa buhay na ibinigay mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpili mo po sa bawat isa sa amin. Kaya't pinili mo ang landas papunta sa krus para sa bawat isa sa amin na makatagpo ng kalinga, ng tulong, ng kaligtasan at kagalingan mula sa iyo, God. Lord, hindi po kami karapat-dapat sa iyong harapan, pero salamat dahil ang iyong biyaya at grasya ay patuloy mo pa rin binubuhos sa bawat isa sa amin. Kaya naman kami may opportunity ngayon na lumapit sa Ama at sambahin ka ng malaya. Salamat po, O Diyos, patuloy kang malugod sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Atin pong kainin at inumin. Sa awit, itataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko. Pwede po ba ituloy natin ang ating pagpupuri sa Panginoon? This time, gawin mo ng may tamang puso. This time, awitin mo ng may tamang pagpupuri at tamang puso sa harapan ng Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay Oh, ko. pwede ba? Kaya mo ba? Itaas mo pa para sa O Panginoon. Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Ama namin Diyos, patuloy na kami po'y nagpupuri, Panginoon Lord God, sa aming pong buhay, Panginoon. Marami pong salamat sa pagkakataon, Panginoon, na makapagsamba, Lord God. Umawit, pamanta, makipag-fellowship, Lord God, sa bawat isa. Marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon, sa magandang panahon, magandang pagkakataon, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin. Ito po ang sama naming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Pwede ba nating palakpakan ang Lord sa huling sandali, no? Mga ilang segundo na nagpapahayag ng pagpapahalamat po natin sa Panginoon. Come on. Come on. Come on, yung mas mataas. Yung mas maingay para sa Panginoon. Come on. Hallelujah. Come on. Hey. Woo. Thank you, Lord. Worship God. Hallelujah. Yes, God. Lord God. Purihin ka, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Ayan. Bago po tayo maupo, ayan, muli po, iyo pong makagiging kadaupang palad ang inyo pong katabi. At sabihin mo kamo, suot mo na naman ang kortina mo. Yan. Upo po tayo, di ba? Yan. Oh, yun, ayan, maganda pong tanghali sa ating pong lahat. Magandang lalaki at babae po kayo sa araw po na ito. Amen. Ayan. Ayan. Purihin po ang Diyos. Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang Lord. Amen. Amen. So, tayo po'y pagpatuloy pa rin, no, sa ating pong pag-uusap, no, tungkol po doon sa tema, no, ng ating pong simbahan na kung saan ay pinamagatang kingdom advancement. No. Di ba? Ito po yung niraran o yung tema ng simbahan nitong mga nakaraang linggo. No. At ginamit ng Lord yung iba't ibang mga lingkod, no, upang maunawaan at ipaunawa sa bawat isang lingkod ng Diyos, nakasunod ng Diyos, na kung saan kung gaano kahalaga ang kingdom ng Panginoon, yung paghahari ng Panginoon. Amen po ba?
sabi niya po rito, no, ay patuloy na pagpapalawak at pagpapahayag, no, ng paghahari ng Diyos sa puso ng mga tao, sa simbahan at sa mundo, pamamagitan ng pagbabahagi ng katwiran ng Diyos. Amen po? Amen. Sa paggawa ng mga bagay na nakakalugod sa Panginoon at pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ito tungkol sa pagpapalawak ng isang bagay, no, na nakikita natin sa kasalukuyan. No? Ibig sabihin, no, organization, halimbawa, yun. Ano pa? Basta may mga grupo na nagdi-desire na lumaki, no? Pero ang kingdom of God kasi ay higit pa po doon. Amen po. Hindi ito tungkol sa pagpapalawak ng isang organization, sabi niya, pagpapahalagang pamamahala, impluwensya ng Diyos sa buhay ng tao. Amen po. Makikita po natin, no, yung mga bersikulo na ating pong naririnig itong mga nakaraang mga linggo ay tumutungkol ito sa Matthew 6:33. Amen? Kaya nga, sabi niya po doon, sabi niya, ngunit, sabi niya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Amen po. Lagi ho yun na binabanggit ng tagapaglimbag na kung saan ay may bagay na na mahalaga. Amen. Ini-emphasize po dito sa verse na to, na kung saan meron hong requirements. Amen. Kailangan mo munang sundin. Amen po ba? Sa bawat sistema ng buhay ng tao, kumpanya man ito, organization man ito, lagi hong may requirements upang makuha mo yung dapat mong makuha. Amen po? Amen. Sabi niya po dito, sabi niya, ang dakilang utos na gumawa ng mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Ito ay nagpapakita, nagpapahayag na kung saan ay makikita natin yung kingdom of God. Amen. So bago po tayo magdumaluyong sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito, tayo hayaan po natin muna basahin yung bersikulo na kung saan dito po iikot yung ating pag-uusap, hanggang sa ating pong maunawaan ano po yung nais ng Diyos sa atin bilang mga kingdom people. Amen. Okay, pakipa-plus niya ate yung ating verse. Amen. Yan. Ate ba kuya? Ate pala. Ayan. So, ngayon po, Matthew 6:25. Hanapin po muna. Sa Tagalog po natin basahin na. Amen. Yan. Basahin niya po ng lahat ng mga magaganda. Go. Ano yun dito? Hindi lang kayo maganda. Amen. Verse 26, lahat naman ng mga masisipag na lalaki. Go. Amen. Verse 27, sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng higit ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Next, 28. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang bulaklak sa parang na siya nagtatrabaho ni gumawa ng damit. Verse 29, ngunit, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng isang singganda ng isa sa pangabulaklak na ito. Verse 30, kung, sabi niya, dinadamitan ng Diyos ang damo na parang nabuhay ngayon at kinabukasan igagatong sa kalan, kayo pa kaya, sabi niya, kay liit ng inyong mga pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o sa damit. Next. Verse 31. Kung
kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon, kinabukasan at igagatong, parang naulit, no? Verse 32, ate, 32. Yan. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Verse 33, lahat po ay magsibasa. Go! Amen po. So sa umaga pong ito no na maunawaan natin ng bawat Kristiyano na sumasamba no sa panahon po na ito, ngayon sa kasalukuyan na makita po natin yung paghahari ng Diyos sa bawat area ng ating pong buhay. Amen po. Kung mapapansin ho natin sa verse 25 no na nilatag po doon ng tagapaglimbag no ng lahat ng bagay na kung saan ay ang tao sa kasalukuyan ay nasa bingit, amen, nasa rurok ng sobrang pag-aalala. Amen po, sa sobrang pag-worry. Amen, tignan mo nga yung katabi mo uli, ng malapitan at mukhaan. Kung babasahin mo sa hiladas ng kanyang mukha, ano yung kanyang pinag-aalala? Marahil siguro sasabihin, yung uniform ko hindi pa nakasampay. No? Ano pa? Meron po akong isi-settle bukas. Yan. Ano pa? Marami pang iba. Amen po. Kung kaya't no, binabanggit doon sa verse 27 no, binigyan ng narrative. Amen. Hinahalin tulad ng Lord no sa mga ibon, sabi niya. Kaya tingnan ninyo ang mga ibon niya, mga hindi naghahasik. Amen. Pero pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Amen. Pag sinasabi po kasing sick, yun, sa English ay, but sick. Yan. Amen po. Pag sinasabing sick, hindi lang ito po basta word lang. Dapat po, lubos nating maintindihan. No? Kaya minsan, nagwo-worry tayo kasi bakit wala ho tayong seeking. Amen. Verse 33. Pa-plus niya ate yung English version niya. Kaya minsan po, nagwo-worry tayo doon sa, sinasabi doon sa verse 25 no, hanggang 28. Kasi bakit wala ho tayo kasi itong verse 33, seeking. Ang kasalukuyan paraan ng pamumuhay ng tao ngayon ay nag-uudyok lamang na sa sarili. No? Napapanahon, paghatak para sa tinatanaw sa buhay. Para, di ba, hindi ko naman nilalahat, pero kung titignan natin sa generation natin ngayon, amen, na kung saan ang tao ay tumatahak sa pamumuhay ayon lamang sa nais, sa gusto. Amen. Ba't ka nagtrabaho? Para makapagtapos, makapag-aral. Tama? Amen. Yun naman po naman eh. Bakit ka nag-aaral? Amen. Ano naman eh, makapagtapos. Para Para maiahon ko sa hirap ang aking magulang. Di ba ganun, di ba? Makatulong ako sa aking pamilya. Hindi ho masama yung mga bagay na yon. Opo, hindi mo masama. Wala po tayong sinasabing masama. O ba't ka nagtatrabaho? Di ba? Para po maka-withdraw ako. Yan. Makakuha ng sahod. Ayun. Amen. By the way po, congrats po no, sa mga nadaanan ng 85 pesos na aumento. Amen? Palakpakan niya po natin. Yan. Kulang pa. Kulang pa. Anong mabibili ng 85? Diba? Okay. Sa ating panahon, ang tao ay nabubuhay sa pagkakataon ng damdamin at mga sariling pangarap. Amen. Ngunit ang isang tunay na mananampalataya ng Diyos ay hindi dapat basta-basta manampalataya. Okay? Sapagkat dapat meron din siyang ginagawa. Amen. Maraming tao, sa panahon natin, sabi niya, may nabubuhay ng ayon naman sa pagkakataon ng emosyon at sariling ambisyon. Nagpumilit na ang tunay na alagad ni Kristo, hindi basta-basta namumuhay, siya ay mayroong malalim na pagkatiwala sa Panginoon.
or malalim na pananampalataya sa Panginoon. Ang bawat plano ng mga gusto sa buhay ay dapat nakabatay sa paghahari ng Diyos. Amen po ba? So dapat nakikita natin doon sa verse 21, verse 25, no, makikita natin doon yung karakteristik ng mga taong walang relasyon sa Panginoon. Amen. Worry sa pananamit, worry saan? Sa pagkain, worry saan? Sa gyupsal. Amen. Worry saan? Sa tahanan. Amen. Makikita ho natin doon. Kaya nga sabi niya, do not worry. Sabi niya, sabi ni Matthew. Amen. Sa Matthew 26, sabi niya, malinaw ang paghahambing ni Jesus sa dalawang uri ng pamumuhay. Makikita niyo po ninyo, no? Na namumuhay ang tao, mayroon hong pagkakaiba. Pwede ba natin pakita 'yon, ate? Yung carnal way. Alam ko mayroon na yan kanina, ate. Wala. Ginawa na ni Kuya Joseph kanina yan eh. Tawagin si Joseph, i-assist passes. Hindi na save. Amen. Okay. Sabi niya po dito, yung carnal ways po ay self-centered. Yan. Pag sinabi hong carnal, yan yung mga hintil. Amen. Ano pa? Yun yung mga Gentiles. Yun yung wala hong kinikilalang Diyos. Ay, yung carnal. Ano yung carnal? Yung namumuhay sa mga hindi spiritual na bagay. Yung walang iniisip. Walang kinikilalang Diyos. Na okay lang sa kanila na gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Sabi niya po dito, sabi niya yung mga carnal, sabi niya self-centered. Ano yun? Yung sarili na lang lagi ang iniisip. Yung sa sobrang pag-aalala. Amen. Okay? Yung sa sobrang pag-worry. Nag-worry sa pagkain. O, verse 25, di ba? Ano yun? Sarili yun eh. Ayaw magutom. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Sarili po yun eh. Next po, sabi niya, resist God power. Ibig sabihin, hindi niya pinapahalagahan yung kayang gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Kung sa madaling salita, sa panahon natin ngayon, ay hindi nagtitiwala sa kayang gawin ng Diyos. Carnal po yun ha. Next po, sabi niya, value the things the word. Sabi niya, more than the things of God. Mas pinapahalagahan yung mga bagay na makamundo kaysa sa bagay na sa maka-Diyos. Amen. Hindi muna ako mag-church ngayon kasi bakit? Maniningil muna ako. Amen. Hello, tingnan mo ngayon katabi mo. Nakapaningil ka na baka mo? Iba, ano yun eh? Ay, hindi ho masama. I mean, kailangan karapatan ho natin yun. I mean, ang pinipunto ko dito, na dapat may mga mas higit nating inuuna yung para sa Diyos kesa doon sa mga bagay sa mundo. I mean, value the things of the world more than the things of the God. Malawak po ibig sabihin yan. Napakalawak. Marami pong mga bagay na minsan pinagpapalit natin ang Diyos. Amen. Sa mga bagay na walang mga panandalian lamang. Amen. Sabi nga ni Pastor Oriel, Balyano, nang minsan umatin ako sa kanyang conference, sabi niya, ang mga tao daw sa panahon natin, parang namumuhay lamang na survival. Amen. Yung para bang makakain lang, okay na. Amen. Ibig sabihin, yung lahat ng bagay na ini-enjoy natin ngayon, kahit na ang Biblia ay sinasabi dyan, amen, yan, ang lahat ng yan ay maglalaho, sabi ng Biblia eh. Amen. So, dapat, sabi niya, tayong mga mananampalataya, dapat nakatuon ang ating mga isip sa mga bagay na walang hanggan. Amen po nga, palakpakan niya po natin Diyos. The kingdom ways naman, ito naman dapat yung makikita sa mga taga makalangit. Okay, by the way po, meron ba ditong mga taga Bukawi, Marilao? Bukawi pala? Bulacan pala yun. Palakpakan niya ng mga taga Bukawi? Wala. Mga taga May Kawayan, palakpakan nga mga taga May Kawayan. Valenzuela kaya meron? Meron po, no? Meron. Taga Marilao po, meron ba dito? Ay, yung mga taga-langit po kaya, meron ho kaya rito? Amen. Tatlo na lang. Opo. Di ba, mahalaga po, no? Yung mga taga-langit, sabi niya, dapat ito ro yung iniisip. Sabi niya, number one po, yung
surrender to the rule, the reigns of God. Ibig sabihin, ay nilalaan, sinusuko sa Panginoon. Sa sovereignty ng Panginoon, sa kayang gawin ng Panginoon, no, sinusuko ang lahat ng bagay. Dinay yung sariling kagustuhan. Amen po. Para bang ganito, Lord, ikaw na po ang bahala sa aking pong inaalala. Amen po, wino-worry. Ibig sabihin, yung wino-worry ko po, dinay ko po yung aking kagustuhan, pinagpapahadyos ko na lang, pinasa inyo ko na lang po. Amen. Participate in expanding God's kingdom. Amen. Amen po. Dapat ganun ang ating kaisipan. Sabi ko nga po kayo ng umaga, no, dati po, yung pag pumunta ako doon sa baba, no, wala akong makitang tatay doon na nakabantay. Opo, promise, wala po. Ang nandun na dati, si Kuya Glenn, ako, at ang inyo pong minsan, si Kuya Nono. Pero ngayon po, pag umaga, mga tatay na po yung mga nagkakabantay po, nagpa-parking. Palakpakan niya po natin yung ating mga tatay. Ayun po, yun po yung sinasabi niya. Kung taga-kingdom ka, dapat nakikisama ka. Amen? Nakikiambag ka. Hello? Amen? Kasi bakit yun eh? Dapat din kung ikaw ay taga-langit, dapat kumikilos ka para sa mga makalangit na gawain. Participate, expanding kingdom. Hindi ho nakikisama, dapat nakikisama. Nakisama. Amen? Palakpakan niya po natin yung ating mga marshal na sa ibaba. No? Maraming pong salamat sa buhay po ninyo, mga kapatid. No? Next po, God Kingdom first. Yan. Para kanino ka ba gumigising? Amen? Para kanino ka ba nagtatrabaho? Yan. Pamilya ko, tama naman po yun. Para kanino ka ba nagsisikap para sa anak kong wala namang ginawa kundi lumamon ng lumamon, gusto pa laging may aircon. Di ho masama doon. Amen po. At ano po dito ba, dapat ang kaisipan dapat natin, dapat lagi ang Diyos ang una. Amen? Hello? Kaya po minsan, puno-puno ho tayo ng pag-aalala sa buhay. Kasi bakit po? Hindi naman talaga natin inuuna ang Diyos. Opo, promise po. Kasi bakit nagwo-worry yung 25, 26, 27? Samantalang sinasabi ni Matthew, sabi niya, kaya minsan kayo nagwo-worry kasi bakit di kayo kasi nagsisik? Hindi kasi kayo naghahanap. Pag sinasabi kasing sick, ay ay may malalim na pagkaunawa. Ano pa? Meron pong pag-surrender sa Panginoon. Amen po. Meron pong bagay na nag-extra effort na ginagawa para sa Diyos. Pag sick kasi, action word yun. Dapat may ginagawa. Amen? Tingnan niyo po, di ba, sick, hanapin. Di ba, may naman naghahanap ng nakatayo lang. Dapat hinahanap yun. Amen? Ang tanong, sabi niya po dito, no? Ang tanong ay hindi lang ano ang gusto ko, kundi ano ang nagpapahayag at paghahari ng Diyos sa buhay ko. Mahalaga po yun. Dapat lagi, Lord, amen, sa tuwing tayo po'y nagkakaroon ng pag-worry, pag-aalala sa buhay, dapat, Lord, ano po ba dapat kong gawin? Amen, dapat ganun. Ang kalooban niyo po ang siyang mangyari sa buhay ko. Dapat ganun po yung tama pong bumabalada sa ating bibig. Yung pinagpapahadyos natin ang lahat ng mga bagay na ating pong inaalala sa buhay. Amen, Lord. Ano po yung iyong katwiran, Panginoon? Lord, ano po yung iyong, ano po kaya po ang iyong nais sa pag-a-apply kong ito? Ano po kaya ang nais ninyo? Magtatayo po kasi akong ng negosyo. Dapat po laging ganun. Lord, ano po yung will po ninyo? Dapat laging ang Diyos ang kino-consider. Sabi nga ni admin last Wednesday, sabi niya dapat gawin ang Diyos na partner sa lahat ng bagay sa buhay po natin. Amen po? So dapat po ganun ang ating po dapat gawin. Number 1 po dito, sabi niya, kingdom mindset people, sabi niya, we must radical priority. Amen. Opo, ang priority na po natin magtrabaho, tama po yun. Kailangan po natin
magbayad eh. Ewan ko ba doon sa Meralco, no? Laging umiikot yan. Bayad naman tayo ng bayad, pero laging naniningil, di ba? Yung masama. Amen po. Pero sabi niya, dapat ho dito, meron ho tayong mas higit na pinapriority sa buhay. Ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang dapat nalalaman, kundi sa ilalim ng priority ito. Ang buhay, ang tunay na sa kingdom, ito ay nagpapasakop sa Panginoon. Amen. Ito po'y sinusuko sa Panginoon. Inaalay sa Panginoon. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang destinasyon, kundi sa kasalukuyan ang paghahari ng Diyos sa buhay at alam ang kanyang priority. Ang tunay na priority, nagbibigay ng kasiyahan sa buhay. Amen. Amen. Yun po, di ba? Pag yun ay nasa tamang priority ka, masaya ka. Amen. Pagkakain mo, di ba? O kain tayo. Pagkakain nyo agad, di masaya kayo, di ba? Pagkatapos na, laban na naman, away na naman. Di ba? Hindi, So, ang pinupunto natin dito, dapat, pag yung nasa tamang priority ka, dapat ito ay masaya. Nakikita sa buhay. Amen. Ang sick person, sabi niya, ay nangangulugang gawin ang Diyos bilang pangunahing prioridad sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi ito God first kapag may oras. No. Radical priorities put God will above personal desire or agenda. Dapat ang mayroong radical na priority, dapat laging ang Diyos ang sinasangguni. Lagi ang Diyos ang una. Amen. Lord, bakit po kaya kami nag-worry po sa mga pagkakataon pong ito? Amen. Baka po mamaya po, yung agenda natin ang siyang nangibabaw, hindi ho yung agenda ng Diyos. Dapat magkita ho sa atin, dapat mangyari yun sa buhay natin, na dapat lagi na kung saan ay ang Diyos ang siyang una sa lahat ng agenda ng ating buhay. Amen. Nababanggit po lagi ito ni Pastor sa aming mentoring, no, sabi niya, nasaan ang Diyos diyan sa ginagawa ninyo? Okay, tanungin ko po ngayon ang kongregasyon, nasaan ang Diyos diyan sa pag-aaral nyo? Sa negosyo ninyo, nasaan ang Diyos diyan? Ang pamilya nyo, sabi niya, nasaan ang Diyos diyan? Lagi binabanggit ni Pastor sa amin pag nagme-mentoring kaming mga leader. Tama po yun, no? Sa bawat buhay natin, dapat lagi ang Diyos ang siyang maitaas o nahitaas. Amen po ba? Sa pag-aaral, opo, hindi ho masamang mag-aral. Kapag tatrabaho, wala hong masama dyan. Pero dapat po, samahan mo natin na ang Diyos ay laging nandyan sa ating pong buhay. Amen po, palakpakan niya po natin. Amen. Siya ho malakas na palakpak para sa hari po ng mga hari. No? Hallelujah. The greatest threat of our life is not opposition, sometimes without priority. Ang taong aligaga ay malayo sa pagpapala. Amen. Kadami ng iniisip, promise. Kadami ng iniisip, hindi na nakapag-isip. Minsan may mga pumapasok sila, wala pang ID eh. Kasi bakit daming iniisip eh? Amen. Minsan may mga bagay na hindi masettle kasi bakit ang daming iniisip? Kasi bakit aligaga? Tingnan mo ngayon katabi mo, aligaga minsan yan eh. Hindi makapag-focus. Ang dami-daming gustong gawin. Diba? Naglabang maghapon, naglinis maghapon, tapos paghapon galit. Ba't ka naglaba? Di mo ka maglaba. Pati kami madamay dyan. Amen? Pwede mo namang i-delegate yan eh. Amen? Tinapos mo kasi. Tapos pagdating nyo yung hapon, sakit ng balakang ko, sakit ng baywang ko. Amen? Ba't hindi mo turuan? Hindi mo yung priority muna. Amen? Amen? Focus sa Panginoon. Isuko sa Panginoon. Amen? Amen? Sabi niya po dito, sabi niya, letter A, Jesus has all authority, we must be first in all our priority. Lahat ng bagay sa mundo, walang lingid sa kaalaman ng Diyos. Alam lahat ng Diyos yan. At ang lahat ng bagay na yan ay nasa sa kapangyarihan ng Diyos. Amen?
Ano man po yung ating pong, sabi nga no, ng Biblia, sabi niya, kahit daw yung hibla ng ating mga buhok ay kanyang bilang. Amen? Yung inaalala mo pa kaya? Batid ng Diyos kung anong meron tayo sa kasalukuyan. Kung ang Diyos ay nasa authority ng ating buhay, so dapat pinapriority natin siya. Amen po? Kaya minsan po, sumasablay po natin tayo Kasi bakit wala ho tayong, di tayo nagtitiwala sa Diyos, di tayo naninangan sa kanyang autoridad. Kaya minsan yung ating priority ay nahahati, nawawasak, nagkawindang-windang minsan ang buhay. Amen? Active noon, disactive ngayon. Amen? So, dapat sabi niya, Jesus has all authority, we must first in all our priorities. Ang mga mananampalataya ng Diyos na tunay ay dapat inuuna ang Diyos pagkat, sabi niya, ang pagsunod kay Jesus ay nagpapakita na kinikilala natin ang kanyang pagiging hari sa ating pong buhay. Amen po. Sa bansang mga Britanya, katulad po, United Kingdom, yung mga yan, sila po'y namumuhay sa ilalim ng kaharian. Amen. Hindi ho doon katulad ng bansang Pilipinas, yung mga namumuno ay sa pamamagitan ng pagbuto, hindi po doon. Amen po, doon po mula sa kanila pong lola hanggang sa kaapu-apuhan, sila po yung namumuno. Nagpapailalim sila. So, yun yung nais ng Panginoon. Dapat lagi ho tayong magpailalim sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Jesus must be first in all our priorities. Kamusta ho tayo? Kamusta ho tayo bilang mga nakikinig sa kasalukuyan? Sino po yung angat sa ating prioridad? Letter B po. The kingdom people, they are not the same. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay magutom. Tignan mo yung katabi mo. Anong size ng baywang mo kamo? Oy, sabi niya. Oy, 30 lang. Nakatagilid pala, 30. Pagharap, 43. Amen. Hindi, tama po naman hindi naman hahayaan lang. Sabi niya, the kingdom people are not the same. Hindi po. Hindi po. Kasi naniniwala po ako, tayo po yung mga anak ng Diyos. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay mamuhay sa kasalatan. Amen. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo mamumuhay sa mga bagay na magpapahirap sa atin sapagkat sabi niya ng John 1:12, sabi niya tayo ay kanyang binigyan ng karapatan na magiging anak. Hello. Kung anong sa akin, magiging sa inyo. Parang ganun. Ayun nga po, palakpakan niya po natin ang Panginoon. And Jesus come to say, sabi niya, all authority in heaven, sabi niya, is on earth has by given to me. Lahat ng kapamahalaan, ano man yan, parang ganun. Amen po, ay ibinigay, inilatag sa akin. Amen, heaven and earth, grabe, napakalawak nun. Amen. Saying that all authority in heaven is on earth is belong to. Grabe, tayo po'y anak, taga. Sabi nga, di ba? Tayo po'y ay mga mana. Amen po, tayo po'y tagapagmana ng Panginoon. God first sa ating mga suliranin sa buhay. Problema. Amen? Ito po yung sa kasalukuyan kasi, no? Hindi muna ako ng church. Ano ba? Kailangan ko mag-sideline ng linggo kasi yung home credit ko, due date na. Nung kayo inuutangan ng home credit, di mo sinali ang Lord. Ngayon, nung siningilan ka na, sinali mo na siya. Di ba? Sak. Credit card. Ha? Puno na pala. Sarap kaya mag-suksok ng suksok, no? Ano ba yung natag nun? Alam nila. Di ba? Hindi natin alam. Sa dulo po, sisingilin po kayo nun. Amen? Masarap lang po sa una. Amen? Yung hirap doon, yung problema doon, yung bayaran na eh.
Amen. Tapos yung bayaran na, dami mo ng alibay, hindi ka na makita. Amen. Hinahanting na ho ako ng ahente. Hayaan mo, makulong ka. Ginawa mo yun eh. Hindi ka nagbayad eh. Amen. God first sa mga problema. Lagi po ganun. Amen. Tayo po buhay po natin, no? Kakibat po ng ating buhay ay suliranin. Hindi na ho mawawala yan. Amen po. Pero katotohanan, sabi ng Corinthians, sabi niya, tayo daw po sasamahan ng Panginoon. Amen po. Wala pang pagsubok, sabi niya. Amen. Na hindi dinanas ng iilan sa inyo. Pero sabi niya, tapat ang Diyos. Amen. 1 Corinthians 10:13. Amen. Sabi niya, God first sa personal agenda. Yung laging ganun. Dapat laging ang Panginoon kinukonsidera sa mga agenda natin sa buhay. Sa plano, ano ba yan, di ba? Career, ano pa yan? Gustong tahakin sa buhay. Dapat laging God first. God first sa pang-araw-araw na desisyon, no? Yung community nga po last time, no? Ang topic ko po doon, yung sitwasyon nangyari ngayon, yung pumutok na yung mga estudyante, di ba? Sabi ko dapat sa araw-araw sa atin ang buhay, no? Huwag lang tayong pumayag na aalis yung mga anak natin na papasok sa school na hindi man lang natin dinalangin sila. Hindi kasi natin alam kung anong mangyari sa school eh. Di ba? Grabe, trending po ngayon yun eh. At nagkasunod-sunod. At talaga pong hindi lang ho yun dapat ipag-worry, dapat ano yun, dapat yun ay tutukan ng gusto. Kasi bakit po ay involved na po yung mga bata, mga murang edad na ho ang mga salarin. So dapat sa ganung bagay, no, dapat hindi lang tayo po tagapakinig, dapat yun ay dapat dinadalangin natin sa Panginoon. Sa mga araw-araw, dapat pinagpipre natin yung ating mga anak, pag-aalis, amen po ba, yung mga mahal sa buhay na magtatrabaho, dapat lagi natin yun, ino-offer natin lahat sa Panginoon. Amen po. Amen. Bago magdesisyon, itanong muna, ang problema dapat nagbibigay ng kasiyahan. Sabi niya, bago magdesisyon, itanong, sabi niya, muna sa Diyos. Ang priorities dapat ay nagbibigay ng kasiyahan. Different people have different ways to saying who is this Christ. But for us, sabi niya, tayong mga mananampalataya, sabi niya, Jesus is Messiah, sabi niya, the building his, sabi niya, the people has confessed, reign, advance the kingdom of God. Amen. So dapat yun yung mamuo sa ating pong puso bilang mga lumalakad sa prinsipyo ng Diyos na ang nais ng Diyos ay namamanhik siya na hanapin yung kanyang kaharian. Amen. Lumago tayo sa aspeto ng pagkilala sa Panginoon. By the way po, binanggit ko ito kanang umaga, no? Sabi ko, ang paglago, ang pag-attend ng church service ay hindi po ito'y basihan para tayo lumago. Opo. Hindi porket dumatagal ka nang umattend sa church ng Sunday 5 years, ikaw yung malago na hindi. Ang tunay lumalago yung nagsisik, yung nagpapatuloy, yung kinukonsidera lagi yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Amen. Walang growth kung walang seeking. Requirements po yun. Hindi tayo lalago bilang mananampalataya kung hindi ho tayo marunong mag-seek ng kaharian ng Diyos. The kingdom people, letter C, determines our decision or decision. Bawat desisyon sinusukat ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa personal na kagustuhan ng kaginhawahan. Amen. Kaya minsan po, nagkakaroon tayo ng worry. Sobrang pag-aalala kasi bakit po sumasablay tayo sa desisyon. May mga bagay tayo minsan na binibili na hindi naman dapat. Hindi dapat necessary. Amen. Kaya ho tayo nag-worry. Kasi bakit po hindi tayo tama yung desisyon. Dapat maliwanag, malinaw, tama ang ating desisyon sa buhay. Amen. Bili tayo ng ganito, bili tayo ng ganyan. Di ba? Pero minsan makikita mo, pag pupunta ka sa bahay-bahay, nasa garahe lang, nakatambak lang doon. Hindi naman ang punto ko rito, dapat bago tayo bumili ng isang bagay, amen, pagdesisyonan munang mabuti. Ito ba'y nararapat?
Ito ba'y kalooban ng Diyos? Yan, yun ang dapat eh. Ito bang mga bagay na to ay ito'y hindi ba magdudulot sa atin ng ng pag-aalala sa dulo? Amen. Amen. Bawat desisyon sa amin, kapag ang isang tao ay naging bahagi ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalatayang tunay, sabi niya, siya ay may malalim na pag-iisip bago ito magpasya, hindi na siya pumapasya ng kanya lamang. Ang kanyang desisyon ay nakabatay ayon sa ano ang kalooban ni Kristo sa kanyang buhay. Amen. Hello. So, dapat po ganun. Young people, mga kabataan, amen po, mag-desisyon po kayo habang sariwa pa yung inyong isip para mag-desisyon. Sa panahon po ngayon, ano po ba yung dapat kong tahakin? Yun ang dapat pong prinsipyo ng mga kabataan. Mga young people, dapat mag-desisyon ng tama. Ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang pagbabago ng reliyon o pag-ugali, ito'y pagtatama ng pasya. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso, ng bagong layunin na may kakayahang magpasya ng tama. Amen. Palakpakan niya po natin ang Lord. Mula sa pangsariling pagpapasya dulot ng makasanlibutan ng mundo ay tungo sa mamamayan ng kaharian ng Diyos. Amen. Hindi ka na sumisimplang, hindi ka na nagkakamali. Although may pagkakamali, pinapaalis naman yan eh. Amen po, dapat lagi pong pag-desisyon mo ay nandyan. Amen po. Ito po ba ay makakabuti sa akin? Ito po ba ay dadalhin po ba ako dito sa tama? Ito po ba ay ikaunlad ko bilang isang mananampalataya o bilang tagasunod ni Kristo? Amen po. Dapat ganun yung ating kaisipan. Number 2 po, sabi niya, kingdom people pursue the right things. Sabi niya. Okay. Pwede ba ipakita yung Colossians 3:1-2? Amen po. Pakibasa nga po lahat ng mga sumasamba sa araw na to. Amen. Na pinag-aaralan kong mabuti yung sitwasyon na nagsasalita si Paul dito. Sabi niya, since the year have been raised with Christ, set your heart on things above, sabi niya. Where is seated in the right hand of God? Verse 2, sabi niya, set your mind on things above, not all earthly things. Parang gusto sabihin ni Paul dito, kayong mga taga-Colossian, sabi niya, sobrang tigas ng ulo nyo. Hindi na kayo matuto, sabi niya. Sinasabi ko, ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Sabi niya. Kasi si Paul, pag nag-preach yun eh. Amen? Sabi niya, verse 2, sinabi niya sa Tagalog, no? Kaya nga kayo, sabi niya, yung utak ninyo, sabi niya, iayos nyo nga. Oh, sabi niya, yun sabi niya. Sa lahat ng bagay na ito, sabi ni Paul. Kaya nagkahaganyan kayo, sabi niya, kasi bakit hindi tama ang inyong utak? Tingnan mo nga yung utak, sabi mo. Lagi na lang kayong namumuhay sa mga bagay na mga panandalian lamang. Ayun yun. Grabe yung sa konteksto ko po yun ha. Translate ko lang po sa panahon ho natin. Hindi yung sinasabi ni Paul, kaya minsan sabi niya, hindi kayo naging maayos, sabi niya. Kaya hindi kayo kaya puno-puno kayo ng pag-aalala, sabi niya, kasi bakit? Hindi nyo naman talaga binibigyan ng papahalaga yung mga bagay na mahalaga. Sabi niya, verse 2, sabi niya, number 2, kingdom people pursue the right things. Tayo laging nagpo-focus sa mga bagay na na mga pandandalian lamang. Amen. Meron po akong naalalang verse, no? At ang lahat ng bagay na ito, sabi ng verse, sabi ay maglalaho. Amen. Yun yung binabanggit ng Biblia eh. Pero yung right things po dito, yung bagay na yung katwiran, yung kingdom ng Diyos, yung nais ng Panginoon. Amen. Yung pinamamanhik ni Paul sa mga taga-Colossian, o kayong mga taga-Colossian, na dapat ito na yung inyong ginagawa. Dapat
Dapat nakapokus ng inyong mga sarili sa mga bagay na, na mahalaga. Ang mga mananampalataya ng Diyos ay hinahanap at tinataguyod ang mga bagay na walang hanggang at mahalaga sa Diyos. Dahil si Kristo ang kanyang hari sa buhay, na rapat na naisin natin na nakataon lamang ang ating isip sa kalooban ng Diyos. Yun yung po yung binabanggit kanina na yung right things, yung nais, yung pinamamanhik ng Diyos. Kaya hanapin ninyo muna. Amen. Kasi bakit? Ayaw ng Panginoon na tayo ay mamuhay sa sobrang pag-aalala. Verse 2, yung binabanggit eh. Kaya kayo, sabi niya. Grabe, di ba? Kaya nga, ang kingdom ng Diyos ay nagtuturo sa atin sa buhay na isang mananampalataya na binago ng Diyos sa paghahanap ng kanyang katwiran. Ang paghahanap ng kingdom o right things ay nangangahulugang inuuna ang katwiran ng Diyos sa kabanalan, sa pagpapalago ng espiritual na misyon na kaharian ng Diyos. Kaya sobra kang nag-worry, wala kang panahon sa Diyos. Parang gusto niyo sabihin. Kaya sobra kang nagugulimihanan. Kaya ganyan yung sitwasyon mo sa kasalukuyan. Kaya ganyan tayo ngayon. Kasi bakit? Hindi naman talaga natin inuuna ang Panginoon. Para bagang ang Panginoon ay para bagang palamuti lamang sa ating pong buhay. Ano ngayon kung matagal ka ng mananampalataya? Ano ngayon kung ligtas ka? O ano ngayon kung ikay sumasamba? Pero nakalimutan mo naman na yung tunay na sinasabi ng Panginoon, yung right things. Yung hanapin ang kanyang katwiran. Amen. Palapakan niyo po natin ang Panginoon. Masakit din po sa akin. Opo, bago po ako magpinsay, habang ginagawa ko po ito, promise, grabe, tumatagaktak ang luha ko. Kasi bakit? Lord, sabi ko, grabe, tama nga po kayo. Minsan po, susubra ko naming pag-aalala sa mga bagay na ninanais namin, nakakalimutan po namin minsan yung nais po ninyo. Amen. Amen. Are the priorities that God value our command. The right things are the priorities that God value and command. So, dapat pinapahalagahan ang mga bagay na mahalaga sapagkat ito ay inuutos ng Diyos natin. Amen. Seek God rule and reign above everything else. Dapat hinahanap sa lahat ng sitwasyon. Amen. Opo, hindi ko po alam kung sino po yung nakaupo dyan. May mabigat pong mga pinag-aalala na sa buhay. Katulad po ninyo, kahit po ang inyong mga lingkod ay meron din pong inaalala. Pero natututo po kami na ipagpasa Diyos ang lahat. Amen. Amen. Seek God rule above everything else. Ano man yan, karir man yan, ano man, suliranin man yan, ipagpasa Diyos. Amen. Huwag pumayag na uuwi sa hapong ito na hindi hanapin ang katwiran ng Diyos. Na hindi isuko lahat sa Panginoon. Amen. Hello. Iba po sa inyo marahil, mag-a-apply ng trabaho. Amen. Ang iba naman dyan, nagre-resign sa trabaho, hindi ko malaman sa inyo. Ang iba naman siguro yan, nasa decision making na, kung ano yung dapat gawin. Kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Amen. Higit na mas maalam ang Diyos. Higit na mas makapangyarihan ang Diyos. Amen. Higit na alam ng Diyos kung ano yung tama para sa atin. Seek God rule. Amen. Desire and obey God's purpose rather than personal invention. Hindi po masama mag-invention sa sarili. Pero dapat po, lagi natin pong sinabi ko nga kanina, dapat laging sumunod sa Panginoon. Ano man, mahirap man, malungkot man, may kakapusan man, may kawalan man, meron man kabiguan, dapat sumusunod sa Panginoon. Amen. Hindi lang ho tayo sumusunod dahil po maalwan ang buhay, no. Wala hong justice doon. Wala hong blessings doon. O saka na lang ako mag-serve. Diba? Meron tayo, pag mabait na ako, tingnan mo yung matabi mo, mabait na ba yan? Ikaw na. O, tuktukan kita eh. Pinag-iisip mo na buhay. Amen. Hindi po, ganun. Dapat anuman yung ating sitwasyon, dapat yung continuous na paglilingkod natin po sa Panginoon nandoon. Pagsunod. Amen po ba? Hindi ko natin kailangan magiging mabait. Amen. Para maglingkod sa Panginoon. Kasi bakit hindi ko tayo magiging kabat-baitan? Kung kilala nyo lang yung inyong lingkod, nananapak akong babae.
Sa Paul, hindi naman. Hindi naman ganun, ginagawa tayo ng Diyos. Amen? Ang pinapunto ko dito, habang may nakikita pa po tayong batik sa ating katawan, ating karumihan, patuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Huwag iwan ang ministeryo. Ay, nagkamali ako. Dapat, sabi nga ni Pastor, sabi niya, dapat pag more on nagkamali, dapat lalong lumalapit sa Panginoon. Yung katabi mo, nagkamali lang, hindi na napakita sa life group yan Tingnan mo ngayon katabi mo. Umating ka ba kamo ng life group tong linggo na to? O ano namang istorya ng buhay mo? Amen? Grow in relation with Jesus Christ. Mahalaga po yun. Mahalaga yung paglilingkod, yung relasyon natin sa Panginoon. Verse 3, malapit na po tayo matapos. Verse 3 at meron pong 14 subpoint. Yan. So, purihin po natin. Sabi niya po na verse 3, ito pala. Yung binabanggit natin kanina. Sabi niya, the right things are the priorities that God's value and command will be spiritual life continues to grow. Nabilawan po yun. Naisin po natin na lagi ho magpalalim sa relasyon natin sa Panginoon. Sabi nga, di ba, lahat ng bagay ay maglalaho. Ano po, promise po? Ano mang meron tayo sa kasalukuyan, no? Ang pagbalik, ang pagdating, ang katotohanan po, no? Dumating yung panahon, no? Kung malakas yung ating relasyon sa Panginoon, yung ating pong relasyon sa Kanya, even po, hindi tayo po magugupo ng anumang mga suliranin sa buhay. Will be become instrument advancing kingdom of gospel. Magpagamit po kayo. Magpagamit po tayo sa paglilingkod, sa paghahasik ng mabuting balita. Padawin niyo po, isama niyo po sa panalangin. Sa mga susunod po na linggo, magbubukas po tayo ng bagong community. Sa dako po roon, sa town and country. Palakpakan niya po natin. Come on! Sinachallenge ko po kayo. Buksan niyo yung mga tahanan ho ninyo sa gawain ng Diyos. Buksan niyo po yung mga tahanan ho ninyo, yung mga lugar ninyo. By next week po ata yun. Sisimulan na po yun. Purihin po ang Diyos, no? Magpagamit po. Sabi niya, become instrument advancing the kingdom of gospel. Next po, number 3, the kingdom people, we have radical faith. Yan. Aminan po tayo. Kasi naman, naniniwala po ako sa pag-amin ay mayroon pong paglaya. Pero meron po ditong mga suliranin sa buhay. Yan. Kung upuan pre, tatayo nga ako para makita rin nila. Opo. Sorry, na-share ko nga po ito kanina, no? Alam niyo po, dumating po sa buhay po namin itong mga sunod na araw, no? Talaga yung aming pong palabigasan ay sumagad. Opo. Nakapagsaing kami, dalawa kami mag-ama, no? Siyempre, pag walang bigas, wala rin ulam. Siyempre, wala rin laman yung rep. Papatayin ko na nga yung rep, benta ko na nga yun. Puro na lang tubig. Tubig! Diba? Opo, promise. Saing po ako. Walang ulam. Siyempre, nagugutom na ho ako. Yung anak ko kasi hindi na ako makalabas kasi walang ulam. Kumain po ako, promise po. Mantika at saka toyo. Kaya nga, yung sinasabi niya, toyo palang ulam na, masarap pala yun. Opo, toyo at saka mantika, promise. Kasi bata po ako, salin ako yun eh. Kumain po ako. Alam niyo po ba, kumakain kami ng anak ko, yung kanya po yung pancit canton. Sabi ko, nak, pray ka na. Nako. Yung time na yun, nag-pray yung anak ko. First time ko narinig, promise. Sabi ko, pastora ka na ngayon. Opo. Talagang dinaanan lahat. Sa pamilya namin, yung sitwasyon namin. Ay may sakit kasi noong time. Ay time po pwede yun eh. Halos po hindi na siya maka-enroll. Opo. Kasi bakit po talagang kapos yung ating financial, no? Grabe, sabi ko, Lord, bakit po hindi naman ako nagko-question sa Panginoon kasi bakit marami naman ng pong paraan, pangyayari na nangyayari. Lord, nagtitiwala po kami. Yung bahay po namin, may memo na sa amin. Pati kuryente po, umabot po 15,000 yung aming kuryente. Talagang maiyak ako talaga eh. Wala pang gamit yung anak ko, promise.
Noong time na yun, punta ako dito sa church, no? Kaya kinausap ko tayo. Share ko sa kanya, ng gabi ng mga damins namin. Talagang ino-offer ko doon. Pala yung pag meron ka po palang dinadala sa buhay na sobrang bigat, share mo doon sa mga kapatid mo. Hindi para i-space, kundi nakapag-release ka. Amen. Noong time na yon, nung linggo ng hapon, sabi, Pastor, sabi niya, balik ka dito sa church. May blessings. No? Tuwan-tuwa po ako. Yung iba, inihintay yung baha para magkaayuda. Ako, naglingkod lang, nagkaayuda ako. Opo, grocery, bigas. Amen? Bigyan tayo mamaya. Ha? Opo. Tapos Monday, life group namin. Ganito may blessing to disguise. Yung anak ko ay nagkabulutong lo. May isang kapatiran. Pas, sabi niya ito, pambili ng gamit ng anak mo. Eh? Sarap maglingkod sa Diyos. Di lugi maglingkod sa Panginoon. Amen? Opo, umiyak puso ko nung daming pinatotohanan ang Panginoon. Ngayon po, nag-aaral yung anak ko. Ako talaga promise, no, sa last option po, i-public na lang namin. Eh. Kasi hindi pa po nakapag-enroll. 2 weeks po kasi siyang hindi pa nakapasok. Pero katotohanan po, ganyan, bumabalik po. Kasi ako po, panatiko po ako ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Panatiko po ako na hindi nagpapabaya ang Diyos. Panatiko po ako na ang Diyos ay hindi siya nakakalimot sa mga tapat niyang lingkod. Amen? A kingdom people hit the radical faith. Opo, mabilis lang hong banggitin yung may pananampalataya. Sabi ko, Lord, baka po pag uwi namin, di ba last time, binanggit ko nga, na kung saan ay yung baka, yung aming pong kuryente putulin na. Alam niyo po, katotohanan, hanggang ngayon po, naka-aircon pa rin po kami. Opo, promise. Ilang weeks na yun. Amen? At katotohanan po, may kinausap po, no, pwede po pala. Okay, ngayon, masisettle na po yung aming bill. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. So, ganun po ang Panginoon. Dapat meron po tayong malalim na pagtitiwala sa Panginoon. The righteous shall live by faith. I mean, radical means faith that fully surrender to God. Badly obey God. No? Di ho tayo papagpala sa mga madadali. Amen. Sabi nga, di ba? Sa mga mahihirap na susubukan yung mga wala nang palataya. Amen po. Amen. Even when is the difficult, costly behind human understanding. Kahit hindi maunawaan, pero yung panampalataya natin ay sa Kanya. Ang tunay na mananampalataya ng Diyos ay mamuhay sa mamamagitan na may bukod tanging mananampalataya dahil ay nasa piling ni Kristo at sa piling ng pananampalataya. Hindi ko po masustain yung puso ko kung gaano po katapat ang Panginoon eh. Minsan po hindi po kami pinababayaan ng Diyos. Minsan po hindi ho tayo pinababayaan ng Panginoon. Ganun po ang Diyos, no, tapat doon sa mga anak niyang nagsisik ng kanyang kaharian. Kapatid, tunay po ang Diyos. Hindi ho siya palamuti, hindi ho siya mahika, hindi lang siya isang kwento. Totoo po siya. Totoo po siya. Kundi isang matatag na pagtitiwala at pangako. Ang ganitong pagtitiwala ay bunga ng bagong buhay na pinagkaloob ng Diyos. Pinakita na patuloy na pagsunod, sabi niya. Ang radikal na may pananampalataya ay nakahandang sumunod kahit may kakapusan. Handang sumunod kahit sa nahihirapan. Handang sumunod kahit sa kawalan. Handang sumunod kahit sa mga bagay na inaasam na wala pang malinaw. May pangako ang Diyos. Ganyan ang pangako ang Diyos. Hindi takot o mangamba o mawala ng pag-asa na magkikita ng kalagayan, kundi ang salita ng Diyos ay katiyakang siya ay tapat. Amen. Tapat po ang Diyos. Ang salitang pananampalataya ay para sa mga mananampalatayang saligan ng ating pag-asa. Dahil dito patuloy na umaasa ang Diyos na ituwid
ang bawat aspeto ng ating buhay handang isuko sa sariling kagustuhan. Amen. Magtiwala po sa panahon na tayo po'y natatakot. Magtiwala sa panahon na sobrang pag-aalala sa buhay. Ang tunay na mananampalataya o mamamayan ng Diyos o ng kaharian ng Diyos ay namumuhay na may pagtitiwala sapagkat kinikilala niyang si Kristo ay hari ng kanyang salita. Pinamakapangyarihan sa lahat ang kanyang mga pangako, higit na pinagkatiwalaan kesa sa anumang mga nakikita ng mga mata. Amen. Amen. Trust God behind what is seen. Lagi magtiwala. Malabo ba? Lord, para bang tagal ko ng pangarap to Tiwala pa rin. Lord, para bang walang basihan. Magtiwala pa rin. Remain faithful during trials. Amen. Minsan, ang bilis natin iwanan yung word of God. Minsan, ang bilis natin iwanan ang kingdom pag doon lang tayo sa mga problema. Focus. Hayaan nyo sila. Minsan, ang bilis nating iwanan yung kinagisnan nating pananampalataya pag magulo na. Pag hindi na maganda yung sitwasyon. Minsan yan, nakakaya sa Panginoon no? Nung pinagpala tayo, ayos natin Nung tayo dumating sa hirap, parang basang-basahan na lang ang Diyos. Remain faithful during trials. Dapat ganun yung mabungkal sa puso natin. Dapat yung mamuhay sa puso natin. Sa sagana, sa pagpapala, sa mga pagsubok sa buhay. Dapat ganyan pa rin yung Diyos. Ganyan pa rin yung puso mo maglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya minsan po, di ba? Kaya minsan yung blessings ng Lord naaampat Bakit hindi ho tayo patuloy? Sabi ng John, if we remain in me, I will remain in you. Amen? Kaya nga, sabi niya, laging manatili, lalong manatili, lagong manatili. Hirap buhay, promise, mahirap ang buhay. Lalo sa panahon ngayon. Mabigat ang sitwasyon sa panahon ngayon. Paligid natin, community natin, bansa natin, mahirap ang buhay. Pabata ng pabata yung mga ginagamit ng demonyo para maghasik na karahasan. Imagine niyo 13 years old, may hawak na revolver sa eskwelahan. Saka makakita ng ganon. Tingnan niyo po yung kinikilos ng kademonyuhan sa panahon natin. Meron ka tayo sa community. Isa, nanay. Yung anak niya, sinaksak ng ballpen yung anak. Ayun, 5 years old. Tingnan niyo po. Value God's kingdom above personal comfort. Tama na po, yung sarili lagi ang iniisip. Huwag ho tayong maging makasarili. Sa Diyos naman. Huwag naman yung talikuran ang inyong commitment sa Panginoon. Dahil lang sa sobrang pag-aalala, iiwanan nyo yung Diyos na minsan nag-ahon sa atin sa lusak, sorry sa word. Nung pinagpala tayo, iniwan na natin ang Panginoon. Naging maunlad yung buhay natin. Pinabayaan na natin ang gawain ng Diyos. Tinataguan pa minsan. How come na naiisip ng mga tunay na nagsasabing mananampalataya? Mas mabuti pa yung mga kulto Sorry sa word. Kahit na ano yung nilalaban, kahit mali na, tuloy pa rin sila. Tayo mga nagsasabi na tayo yung tama. Tayo yung Bible believers. Hindi makita sa buhay natin yung pagpupursiging, pagpapatuloy sa kabilaan ng sa pag-aalala. Hindi ka mamamatay na magugutom isang araw
value God kingdom above personal kingdom. Ang matatag nating pananampalataya, impluwensyang ng Diyos kapag ahari ng Diyos. Kung talagang nag-ahari ang Diyos sa buhay natin, dapat nakikita yun. Na nagmamanifest yun. Hayag yun, hindi yun tinatago. Hindi lang yung sarili, dapat tinahayag yun. Yun yung kingdom na sinasabi. Maraming nakakita, maraming nakakakita, maraming nakakaalam, maraming nakakatunghay, maraming nakakaunawa, maraming nadadala sa katwiran, sapagkat katwiran niya eh. How come na ang mga mananampalatayang mga nagsasabing mananampalataya sa sobrang pag-aalala, tinalikuran ng paglilingkod sa Panginoon? Kingdom advancement, yes! Hindi lang ito'y word, hindi lang ito tema. Ito'y dapat namumuhay sa mga taong nananampalataya sa Panginoon. Hindi ba tayo yumuko? Sa iyong pag-aalala, sa ating pag-aalala, isasama ko yung aking sarili. Nabibigyan ba natin ng kaluguran ng Panginoon? Na-worship ba natin ang Panginoon? Sa ating paghihintay, sa ating mga desire sa buhay, nandun pa rin ba yung puso natin para tayo ay mag-worship sa Panginoon? Attending the church is not a worship. Yung pakikinig, yung pagpalo sa salita ng Diyos, yun yung tunay na worship. Yung matatag sa kabila ng mga pagsubok, yun yung worship. Pwede nyo kaming pigin, pwede nyo akong pigin, pwede nyo si Pastor pigin, pero ang Diyos ay hindi nyo mapipigil. Young people, mananampalatayang nagsasabi na matagal sa pananampalataya, ngunit hindi nakikita sa buhay. Kamusta tayo? Kamusta ako? Hallelujah! Masakit ang katotohanan sapagkat ito yung nararapat. Tama na! Tama nang namumuhay sa sarili. Tama, pwede ba sa Diyos naman? Dapat sa kingdom naman. Hallelujah! Hindi ka nandito para manahimik. Nandito ka para saliksikin, oh Lord! Seek my heart! Seek my heart, Lord! Nandito ka magpasik sa Panginoon at mag-repeat sa Panginoon. Ako rin mismo! Hallelujah! Come on! Katapatan sa buhay. Huwag kang umawit. Manalangin ka sa Panginoon. Hayaan niyo sila. Kaya walang nangyayaring seeking. Kaya walang blessing. Kasi bakit walang seeking? Hallelujah! Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit. Somebody Itataas ang na nakaupo sa ngayon, aking hindi ka itatanghal nandito sa para antayin mo lang buhay matapos. ko'y tanging Marami ang narinig ikaw, ko O yung tinig na to. Diyos. Higit pa sa Kinakausap ka ng Diyos. kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Come on! Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Bigyan mo ng karapatan ng ikaw, Diyos. O Diyos. Buhay mo. Higit pa sa Ngayon ay pagpalain. kalangitan, Seek ang first. iyong Seek first. Seek kalwalhatian, first. kadakilaan mo'y di Hallelujah. mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking Hallelujah. tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pwede po ba tayong tumayo?
daanan po, Lord. Tayo po tayo. Huwag po tayong bibitaw sa pagpupuri sa Panginoon. Ang kahulugan po nito, yung lundo po ng ating pag-uusap, yung pagtitiwala po sa Panginoon. Ang lundo po, yung plot ng ating pag-uusap po, yung tunay na pagsuko sa Panginoon. Pwede mo bang hawakan sa balikat yung katabi mo? O God, natin alam ko anong merong pinagdadaanan yan sa kasalukuyan. Pero naniwala po ako na panalangin ng taong matuwid ay kinalulugdan ng Panginoon. Pwede mo bang simulan sa panalangin? Come on! Walang ibang tanong kundi panalangin mo siya. Speak life. Come on! Be boldness to pray. Come on! Somebody! People of the God! Come on! Hallelujah! Huwag kang papayag na lalabas o matapos ang araw na to na hindi mo pinagpala ang kapatid mo yan. Hallelujah! Oh God! Yes! Hallelujah! Oh, rabastandara, bababakandara. Oh! Praise God! Hallelujah! Patuloy nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Hallelujah! Mula po sa likod hanggang sa harapan, patuloy na kumilos ang presensya ng Diyos sa umaga po ito, Lord. Come on! Hallelujah! Hallelujah, Lord God! Lord, tumunin niyo po ang dalangin niyo po. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Sambahin natin ang Lord, come on! Higit Awitan natin ang pa Diyos! sa kalangitan, Kasama ang ng iyong ating panalangin. kaluwalhatian, kadakilan mo'y di Hallelujah! mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapulihan, Huwag bibitaw! kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kamanalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, sa'yo ang kapulihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw,
higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Hallelujah! Jesus, Pagbibitawan mo! Come on! Come on! Come on! Sa dako po, bandang likuran, kapatid, alam ko nasa decision making ka ng iyong buhay. Magtiwala ka sa Panginoon. Nasa decision making ka ng buhay mo, magtiwala ka sa Panginoon. Higit na mas maalam ang Diyos. Higit na mas maalam ang Panginoon. Ama, marami pong salamat. Sa umaga pong ito, Panginoon, Lord God, Lord, dama po namin, Panginoon, Lord God, yung nais mo sa buhay po namin. Marami pong salamat sa bawat mga bagay na tinanim mo sa amin pong mga isip, Lord God, na wala po kami dapat gawin, kundi manangan po sa iyong pangako, Panginoon. Ama, sa umaga pong ito, kung meron pong may mga karamdaman sa aming pong kalagitnaan, hallelujah! Yung mga first-timer po namin, marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Hindi ko po kayong i-lead sa isang panalangin yung ating mga first-timer. Hindi ko bang sabayan niyo po ako sa panalangin? Ama namin Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Inaamin po namin na kami po ay may mga pagkakamali sa buhay. Tinatanggap ka po namin, come on, tinatanggap ka po namin bilang Diyos ng aming buhay. Come on, bilang Diyos ng aming buhay. Pumasok ka po sa aming buhay bilang Diyos, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Pwede bang tayong sa lahat ay manalangin at pumalakpak sa Panginoon? Come on, hallelujah. Bigyan natin kapurihan ng Panginoon. Linggo na naman, Lunes na naman, Martes na naman. Come on, magpalakas tayo sa Panginoon. Come on, hallelujah. Come on, thank you Lord. Oh God. Hey. Oh. Hey, hallelujah. Come on. Woo. Come on. Yes. Praise your worship, Lord. Come on. Yes, God. Hallelujah. Amen. Come on. Sa offertory. Medyo bago sa akin, kinakabahan ako pero sige po. Magpapatotoo ako kung paano naging kabuti ang Panginoon sa aking buhay. Hindi po siya naging maramot kahit kailan. Hindi po ako mayaman sa ari-arian o pera o kung ano pa man. Pero mayaman ako. Mayaman ako sa pagpapala ng Panginoon kasi hindi siya nagkulang. Palagi ang pagpapala ng Panginoon bumubuo sa pamilya ko, sa mga anak ko. Hindi malaki, hindi mo makikita sa malaking pamamaraan, pero nandun yun, hindi kami nagugutom. Hindi kami kinakapos sa mga bagay-bagay na kailangan namin ng higit pa. Salamat sa Panginoon. Kaya, sinasabi ko po ito sa inyong lahat bilang paalala na ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay. Hindi siya magkukulang. Huwag kayong matakot na ibalik sa Panginoon kung gaano siya kabuti sa inyo. Mula pagising sa umaga hanggang sa ating pagpikit, buhay na biyaya ng Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin at ihanda ang ating mga kaloob sa Panginoon. Hallelujah, Lord, Panginoon. Tunay na ikaw ay dakila, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat sa lahat ng biyaya at pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin. Hindi ka nagkukulang kahit minsan. Hindi mo kami kinalimutan mula sa kaligtasan, kalakasan, Panginoon, at sa maliliit na bagay na aming natatanggap sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong kalooban, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat puso ng bawat isang naririto. Hipuin mo, Panginoon, at magbigay sa iyo ng buong puso, Panginoon, na pagbabalik sa kalooban mo, Panginoon.
Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga bawat kamay na maghahabot sa iyo, Panginoon, ng kanilang pagpapala. Ganon din, Panginoon, ang mga taong wala pang kakayahan, Panginoon. Ibuhos mo po sa kanila, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo, ang kanilang pagpapala, Panginoon, na makamtan nila anuman ang naisin mo para sa kanila, Panginoon. Salamat po. Iyo po ang araw na ito. Ikaw maitaas at maitakila sa aming buhay. Lahat po ay magsabi ng Amen. What time is it? It's giving time! Amen. Amen. Masaya po tayong magbigay sa Panginoon. We also have our digital giving that is being flashed on your screens. We do have our GCash account and our RCBC account. You can also scan the QR code for your Ayan, sige po, habang po tayo masaya nagbibigay sa Panginoon, no, I would like to announce first, with regards sa nabanggit po namin nakaraan na mabibigyan po kayo ng isang certificate if you complete our Sunday service series entitled Biblical Studies in Advanced Christian Growth. So, ito po yung certificate that you're going to receive. And if you know to yourself na nakumpleto nyo po ito, lapit lang po kayo kay Ate Jean na nasa likod and kay Ate Angelica. Ayan, and also kindly coordinate with your life group leaders. Yun naman po tayong lahat.